when we see God in all things, great things and small things, hindi siya nagiging kabigatan na gawin ang isang bagay. Dahil alam natin na ano man yung dumarating sa life natin na situation, ano man yung dumarating sa atin na mga pagkakataon, it is a God-given opportunity lagi. Huwag nating i-take yun na negative. It is always God-given opportunity for His wisdom cannot be earned. Hello, good day, and praise God po for another week na naman na pin-experience sa atin ng Panginoon yung kanyang laging sapat at higit na favor, grace, and mercy sa life po natin. And today I'm so excited to share with you yung 1 Samuel 3 verse 18. At ang sabi po dito, it is the Lord, let Him do what seemed Him good. And we have here the story of Eli, how the Lord revealed kung ano yung kay Samuel, yung mangyayari sa lipi or sa angka ni Eli. And then there he comes, Eli, na itinatanong kung ano yung na-reveal kay Samuel. And then, kung sa iba-iba, kung sa atin, maaaring magandang din natin na pag sinabing parurusahan ng lahi, hindi lang isa yung parurusahan, kundi buong lipi ni Eli that time dahil may ginawa silang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And then there he comes the father, Eli, na instead na magalit, instead na malungkot, maaaring may lungkot, instead na mabanaag yung hopelessness. Pero makita natin yung great trust na ni Eli sa Diyos. Di ba ka po? Doon natin nakita na even though in the middle of distress, Eli sees God in everything. Ano po? Di ba ka po? Naroon din yung pagtitiwala ni Eli sa Diyos na He is full of wisdom at kung ano man yung ginagawa ni Lord sa buhay niya at sa buhay ng kanyang mga anak, it is for their own good. And His power cannot fail. Kahit mag-angry man si Eli, maagalit man si Eli, ano man yung gawin niya, hindi natin kayang baguhin yung kalooban ng Panginoon. And ganun pa man, na hindi natin mababago yung kalooban ng Panginoon, pero yung love sa atin ni Lord is hindi nagbabago. Dahil minsan po, may mga pagkakataon na when we are in trouble, wala tayong makitang mabuti. Amen po ba? Hindi natin makita yung mga positibong bagay sa life natin. But, when we have the perspective of the Lord, even in the middle of trouble, even in the middle of difficulties, magiging iba yung pananaw natin. Magiging yung acceptance natin is wholeheartedly yan. Buong buo yung pagtanggap natin. Anumang sitwasyon, anumang kalalagayan yung ibinibigay sa atin. Bakit po? Dahil we trust not ourselves, but we trust the character of the Lord. Na kung dito tayo dinala sa sitwasyong ito ng Panginoon, alam natin na meron siyang mabuting kalooban sa kung saan man niya tayo dinadala or kung ano man yung mga ibinibigay natin. But, magkakaroon lang tayo ng ganitong pananaw if we see God in everything. Kung ang Panginoon ang tinitingnan natin or nakikita natin sa lahat ng ginagawa natin, even sa mga gawain, di ba, napakahirap gumawa ng isang bagay, especially if we are thinking na ginagawa lang natin dahil sa sarili natin, o dahil nakikita tayo ng ibang tao, o ginagawa natin dahil para lang masatisfied tayo, mapapagod tayo. But if we have the thinking or the mindset na ginagawa natin ito dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon, dahil ito yung kalooban niya, wala tayong anumang mararamdaman. Yes, may pagod, pero there's a refreshment after that. And same din sa mga tao sa paligid natin. Time will come, siguro may mga moment na may mga taong nakakaanoy, yan. Yung patience natin is in-test. But we see them, if we see them in God's perspective, even yung mga nakakaanoy, ay magiging iba yung response natin. Same din po sa experience ko. May mga batang makukulit talaga ako na-handle. And talagang may mga time na yung temper, yung patience talaga is at its edge na. But ito yung pinapapractice akin ni Lord. Dahil dito ako may kulang sa aking patience. May time na dumating ako sa point na kahit gaano sila ka-annoying or kahit talagang makukulit. But when I see them, I ask the Lord to help me to see them the way they see. The way He see them. Diba po? And when I see them, parang doon ko nakita na, kagaya ko lang din sila na sinner. Kagaya ko lang din sila na nilikha ng Panginoon. Nilalang ng Diyos. And then they need also grace. They also need mercy. Doon nagiging lighten yung treatment ko na, bakit ako magiging harsh sa ibang tao? Bakit ako magiging ganito sa kanila? I am like them. And ayaw kong iparana sa kanila yung harshness, yung bitterness, na maaari nila na hindi ko alam kung na-experience nila yung sa bahay. Pero doon sa loob na nakasama ko sila, I ask the Lord to help me, let them experience
how I become blessings on their life. When we see God in all things, great things and small things, hindi siya nagiging kabigatan na gawin ang isang bagay. Dahil alam natin na ano man yung dumarating sa life natin na situation, ano man yung dumarating sa atin na mga pagkakataon, it is a God-given opportunity lagi. Huwag natin i-take yun na negative. It is always God-given opportunity for His wisdom cannot be earned and He will not fail. He will not abandon us. And His kindness ay mananatili. At yun yung trust natin sa character. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Let us trust His character. Na ano man yung ginagawa ng Panginoon sa life natin, though in our negative situation, alam natin na yun ay palagi at patuloy na sa ikabubuti pa rin natin. Dahil hindi magkakamali ang Panginoon sa kanyang desisyon. He is the fountain of wisdom. At sa Panginoon pang papuri.